beloved viewers and subscriber. Natatandaan nyo sa YouTube channel ko, siya yung pinaka-nangunang popular tungkol sa pagbabasa ng palad. Kumbaga sa mga videos ko, siya yung nangungunang ngayon kasi mas pinadali ang pagtuturo ko doon. So itong part 2 na pagbabasa ng palad, kapalaran, part 2, swerte ba o malas, tuturo ko sa inyo kung paano ito malalaman kung magkakaroon sa puso, sa brain, ayan. Yan, paliwanag ko. Itong palad, diba? Dito, meron dito tinatawag dito nalalaman yung lifespan kung hanggang dito, parang if I'm not mistaken, parang half inch, tumutukod ito sa 10 years. Halimbawa ito, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yan. Kung diretso at saka strong ang palad, yun, aabot ka talaga ng 90 to 100. Pero pag nakakakita ka ng parang naputol tapos guhit-guhit, ibig sabihin nun, maaari kang ma-hospitalize pag edad mo ng 60 or 70, 75, ganun. Kasi putol eh. Dapat kasi yan strong yung guhit ng lifeline. Pag dito naman, diretso, maganda naman yan. Pero pagka parang pag ganyan-ganyan, di ba nasabi ko dati, bang parang paiba-iba, ibig sabihin paiba-iba na yung isip. Pero kung makakakita ka ng parang bracelet dito sa hardline, halimbawa ganito, nagkaroon siya ng parang bracelet. Yan, parang nagkaroon ng bracelet sa gilid. Ibig sabihin, ang tanging mamayari yan, maaari siyang magkaroon ng sakit sa puso. Ayan. Pero ito, kung lalagpas dito, maaaring kahit magkaroon ka ng problema dyan, makakasurvive ka pa rin. Pwedeng makita dyan kung talagang mahaba ang buhay ng tao. Kung dito naman, ito, diba heartline, headline, tapos lifeline, ayan. Ito, pag nakakita kayo ng guhit-guhit dito, ganyan, sa gilid, ang taong ito maaaring maging malilimutin. So, mag-start ng meditation, uminom ng mga brain vitamin, kasi nga, maaaring magkaroon siya ng problema sa brain, magkaroon ng blood clot, ganon, or maging malilimutin. Ayan. Okay. Tapos, dito naman, pag nakakaroon din ng parang bracelet, ganun din, dito sa dulo, yun din, nanganganib. Kaya yun, tignan ng inyong mga palad. Thank you.